Network Entertainment. Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses! Mga sisteralets! CR tayo. Let's go! Let's go! So girls, may ask ko lang ako. What's your ask ko lang? Dahil nga nagbabalik loob na ako kay Jesus Christ. So happy for you. Ang question ko, anong pinaka-memorable nyo na church memory? Church memory. Ako siguro magsa-start na lang ako. Habang nag-iisip pa kami. Kasi nag-flower girl ako nung 4 years old. Tapos kasi 'di ba Protestant kami. So hindi ako sanay sa mga rebulto, ganyan. Umiyak daw ako nung nakita ko si Jesus Christ. Talaga? Sa takot? Or you were sa touched? takot. On the cross? Kasi malaki. Oo, tsaka syempre the blood. parang May blood and all. ganun, patay. Parang natakot ako. So, umiyak daw ako, ganyan. Kasi di ba naglalakad ka, ganyan. Tapos pagdating ko daw sa harap, yun, umiyak na ako. Ba't kasi kayo nandun? Kasi flower girl ako. Flower girl. Oo nga pala. Hindi ako nakikinig. Talaga? So may mga picture ako na naka-gown ako, tapos meron akong flower na hawak na bouquet. Pag Protestant, wala kayong Jesus? Walang cross. Walang cross. Walang mga images. Ganun. Pero may kwento kayo na Jesus was sacrificed. Oo. Same lang. New Testament same story. Oo, same story. Pero parang bawal yung mga graven images daw. Parang ornament. Bawal Oo, yung mga oo, physical oo. things that you see and then you pray over them. So, yun. So, Actually. siguro yung iba, inisip nila possessed ako or something. Bawal siya sa simbahan. Gano'n. Bata pa lang, hindi na to pwede sa simbahan. Actually nga, noon, hindi mo alam kung possessed ba o tantrums lang eh. Noong unang panahon na. Pero ito, sinabi medyo mo modern naman na. na natatakot ka. Kinuwento na lang kasi sa akin to later on. Parang sabi ng mama ko, siguro natakot ka. Kasi first time mong makakita ng ganun. Pero, yung feeling mo nun, natakot ka Hindi talaga. ko na maalala. Ay, hindi mo maalala. Nakikita ko lang talaga yung pictures ko na, Umiiyak. umiiyak ako. So kung hindi mo naalala, at least hindi ka na trauma. Mm-mm. 'Di ba? Mm-mm. Usually kung naalala mo tapos yung all the details of it you still remember, you were traumatized, but at least you were not. Oo, buti naman. Kayo. Ako naalala ko nung nabinyagan ako. Wow! Hindi. Na sobra naman niya. Ano ka? Ilang taong ka na nabinyagan? First communion. Communion. Kasi yung parang sabay-sabay kayo, tapos kakanta kayo, tapos mag-pray kayo, tuturuan kayo how the entire mass goes, and then how you reply. It was very peaceful. Pero come to think of it, parang inaalay ka sa Diyos, no? Pag first communion. Oo. Hindi naman, parang kang you're getting married to Jesus in a sense. May belo pa Kasi yun. naka-white ka, naka-belo ka, di ba? Mm-mm. Pero naalala ko siya kasi you feel so pure. You feel like you're very in tune with nature, with your religion, with God, and everything else. Di ba nagko-confession din bago yung Oo. Bago first communion? Oo. Parang tinuturuan ka. Paano? Hindi, magko-confess ka Oo, talaga. magko-confess nga rin. Before. Pero nakakatawa lang kasi yung mga confession ng mga bata na parang, parang, I fought with my kuya, yung mga ganon. I lied sometimes, yung mga ganon. Kumbaga parang, I disobeyed my parents. Pero hindi naman talaga yung tipong malalang disobedience. Pero actually, ang cute lang. Kumbaga parang ganon. Innocence. Oo. Being naive. Ako yung naalala ko, kasi religious family kami. So, every time na summer, umuwi kami sa Dupax. Yung Dupax del Sur, talaga siya religious community. As in talagang very religious community. So, yung naalala ko lagi, every Sunday, kompleto kami na family. Kasi 6 kami, plus yung parents pa namin. Yung isang ganon, yung isang upuan na ganon, helera. Lahat kami yan. So, parang naalala ko dati na very proud ako na magkakasama kami na kompleto kaming pamilya na nagsisimba kami lagi. Tapos parang, ewan ko, feeling ko sobrang proud ko lang na lagi kaming kompleto, parang ganon. Pero bukod doon, ang naaalala ko lagi, kapag yung nasa simbahan ako, alam mo yung pag yung mga
ng kandila. Yung inaalis ko lahat na habang nagsasermon. yung mga natutunaw? Oo. Inaalis Tapos ko lahat. So, OC ka na, no? Inaalis ko lahat, gano'n. Tapos nilalagay ko sa bola, gano'n. Tapos lagi ako sinasabihan ni mama, shh, huwag mong gagawin mo. Parang, tumigil ka. Iwanan mo yan. Tapos kapag may bagong, lalo na kapag mga Lenten season, di ba, lagi may kandila yun. Eh di, ang dami. So, hindi ko mapigilan na inaalis-alis ko yung mga kandila na ginaganon. Tapos yun lang, napapagalitan lang ako ni mama. Pero hindi naman yung galit talaga na galit, na parang, yun yung Saway lang. Nagsisimpang gabi ba kayo nun? Oo. Oo, kinukumpleto ko dati. Ako din. Kasi tapat lang ng bahay yung Tsaka hindi namin maiwasan dahil religious nga yung namin, yung community namin. Parang mga 4:30 pa lang ng umaga, may umiikot na banda. Para gisingin yung mga tao. Sa buong town, talagang banda na yung marching band. Wow. Na ginigising yung buong, umiikot sila sa buong town para gisingin yung mga tao para magsimba. Ginny, kaya ka pala nagbabawi ng tulog. Actually, totoo yan. Sobrang totoo yan. Oo. Pero ayun nga, nabanggit nga natin na very religious tayo. Meron ako nabasa sa Reddit na parang na-shock siya. Kasi foreigner siya. Tapos pagdating niya dito, for work daw, nag-travel siya for work. Tapos ito nag-post siya sa Reddit, sabi niya, I moved to the Philippines for work and Jesus has been following me on tricycles ever since. Sabi niya, been in the Philippines for 3 months now. Came here for work, stayed because Jesus won't stop chasing me through the traffic. I expected the heat. I expected rice for breakfast. I even expected karaoke at 7 a.m. What I did not expect was to be aggressively evangelized by public transportation. Every moving object in this country is a sermon on wheels. Jeepneys, tricycles, mango carts, motorbikes, even one horse-drawn carriage, all with handwritten messages from the Lord, usually next to flames, stars, or a badly drawn dove. Badly drawn down. Here's a real list of quotes I've seen painted on the backs of vehicles going at unsafe speeds. Unsafe speed. God knows who does Not pay? not. God knows who does, but he still fed him. Okay. Beautiful, except who does is now driving a tricycle and has zero respect for red lights. In case of rapture, this vehicle will be unmanned. I believed it. The driver was on TikTok and steering with his elbow. Oh my gosh. Let go, let God. Sir, you are currently driving on a cliff in Baguio. Please hold something. Oh my gosh. Yun. Try Jesus, not me. Bold words from a multicab that just swerved across 3 lanes to overtake a funeral procession. Oh my gosh. Jesus is my GPS. We still ended up in a rice field. Jesus needs to update his maps. Yun. So, madami pa siyang list. But ang point niya is, Parang ang point contradicting? niya is, parang contradicting yung behavior with the Biblical religiosity. code. Ganun. Feeling ko gusto maging komedyante. Naku, foreigner, naku. Ay, nako. Gago ka. Baka naman binabasa natin yan, tapos sa kanya pala yan. Uy, for work. Wala yatang work yung mga yun. tsaka 3 months ago lang eh. Ito, medyo matagal na dito. Oo nga. Pero totoo, no? Ang pet peeve ko, yung mga brands na use biblical quotes as their marketing message. Meron ba? Meron. Like what? Ay, syempre, MX3. MX3. Ay, sorry. Public. Okay, hindi okay. It's known. Pero ngayon, lately, they don't use it anymore. But, kasi ako, as a marketing practitioner, it's like you're sending out a message that we have God on our side. If you try our product, it might make miracles on you. Parang ganun yung dating eh. Ganun yung dating. Tama. Kasi no approved therapeutic. Oo. Pero, So, ipagdasal mo na lang. hindi, parang, lalo pa naman tayo, very religious. And we, what do you call this? We believe even those that we do not see. So, pagka biblical quote and then the product, parang, ay, gagana to. Parang, naniniwala ako, gagana to. Ganun yung dating.
Actually, may ganyang face yung lola ko noon. Kasi, ano ba to? Na MLM sila. Okay. Alam mo yung... multi-level marketing. Nang alin? Kasi, For what yung product? pangalan Gamot ng- din? Mga Okay, gamot, vitamins, mga... Tapos, kasi yung lola ko na stroke siya. So, parang medyo kapit talaga sila kay God, ganyan. Tapos, nabentahan na sila ng... Hindi ko sinasabing masamang kumamit kay God. Oo. Pero ang sinasabi ko, parang medyo kailangan nag-iisip ka pa rin. Kasi, pwedeng magamit siya yung mga church mates pa nila yung nagbebenta sa kanila, 'di ba? So parang mas Dinidugtong nila sa faith lalo kung may ibang pinagdadaanan ka. So doon ka talaga kakapit. ang sa mga Protestant, ang Selling pinaka selling point pa nila diyan, uy, Christian may-ari niyan. Ganon. Totoo yun. Pati sa Forever 21, yung resibo nila in some countries, may quote sa ilalim. So, pag Christian ka, parang you would follow and prefer to buy at that certain shop because Christian yung may-ari. Tas, Parang look at Chinese this. lang. Parang Parang community love your siya eh. own. Love your own. Oo. Tapos yung pa yung puweba nila, look, this owner is Christian because look at the receipt. Hindi ko nga binabasa yung resibo eh. May quote na. Unless nagbe-BIR na ako. Although, kasi parang ikaw, mas susuportahan mo yung alam mong may sanang may mabuting motibo. Gets mo? Yung parang hindi ka lulukuhin. Na siguro maganda yung quality nito kasi honest siya sa sarili niya eh. May ganong factor. So yung kay MX3, for example, hindi natin alam yung motive niya or yung authenticity niya if they really mean it as a company, for example. So we don't know. Pero, ang ayoko lang kasi, halimbawa, sa marketing, lahat ng ads na lumalabas, billboards or whatsoever, dadaan yan ng ASC, Advertising Standard Council. Lahat ng claims, i-approve muna nila yan bago i-print, bago ilabas sa public. Hindi ko alam kung bakit nakakalusot yung mga biblical quotes. Diba? Parang, bawal ba? Hindi naman ba? Yun nga eh. For example, product A is better than product B. Submit mo lahat ng support document, di ba? May test dapat yan. May research yan. Anong research mo to say just the biblical quote? But what makes you... what allows you to say that versus the other brand? Ang daya lang. Parang may konting daya lang, I think. Kasi ang stricto nila sa ibang products eh. Tapos si MX3, makasabi lang ng biblical quote. Implied na you have God on your side when you use our product. Oo nga. Pero 'di ba, medyo negative yung take ng foreigner. Pero totoo din naman na hindi kaya may correlation siya na parang dahil mahirap tayo na country. Mas Kapit tayo matindi sa yung Panginoon. Oo. Kumbaga, kasi wala na tayong ibang kakapitan eh, kundi yung faith natin. Okay. I'm a religious person, but not maybe as religious as others. Ang ayoko lang sa Bible is, or not the Bible, okay. Ang ayoko lang sa interpretation ng Filipinos about the Bible is, they glorify the poor. Diba? Blessed are the poor. Siyempre, masasaktan ka doon. Mayaman ka. Aren't we blessed as well? Hindi. Parang yung iba tuloy. Yung parang victim na lang sila lagi. Okay lang, pagdating naman ng panahon, pag namatay ako, I will be in heaven because I am poor. Parang I live a humble life. Iba yung humble life, iba yung poor. Iba yung magsumikap ka naman para makaahon. Tama. Diba? Actually. Be responsible. Be responsible. Hindi yung pa-victim ka, aasa ka na lang ng outreach Ng program 4-piece. dyan. ng 4-piece. Ay, oo. Ano ba ibig sabihin ng 4-piece ulit? Hindi ko alam, pero basta alam ko yung Program 4-piece. gobyerno, no? Oo. Program ng gobyerno na namimigay ng pera sa mga Ayun. alam nilang dukha. Ayun na nga. Pag walang income, bibigyan ka, may program talaga. Oo. Tapos yung mga nasa 4-piece naman na yan, hindi na sila nagtatrabaho talaga. Ayun na nga. Kasi more than enough na sa kanila yung binibigay sila sa kanila. Tsaka every month. mawawala yun eh. Parang ayuda every month. Parang ganun yun, di ba? May bago pa nga dyan sa 4-piece. Pagka, parang dating is incentive, pero dapat hindi siya incentive. Pagka every time you get pregnant, you get a certain amount. Oh. Every time you get pregnant and
yun nga, pagka panganak mo, bibigyan ka ng pera. Parang hindi pa yata siya approve mismo, pero yun yung ginagawa ngayon Uy, ng mga pangit yun. local government. Kasi baka mag-anak lang sila. Ayun na nga. Kasi very short-sighted Short-term, yung mga yan eh. oo. Dapat siguro may limit. Diba? Oo. Hanggang 5. Ang dami na nga nung 5 eh. Kung Basta, mahirap, no? Dapat. Wag naman. Kung mahirap, isa lang. isa. Alam mo kami, isa Totoo. Hindi totoo kasi. Ang hirap. Yun, di ba yung tuition? Yung... hindi. Iba nga kasi yung mindset eh. Mindset nila, the more kids you have, the more people Ayuda. will work for you eventually when you grow old. okay. Retirement plan yan eh. Ng iba. Pero totoo, hindi ko ma-imagine yung, halimbawa ganito yung income nila, tapos 5, 4 yung anak nila. Kami nga, isa lang, di ba? Tapos hirap na hirap na. Oo, Oo. parang sakto lang yung kinikita namin. Na, pareho naman kami nagtatrabaho, pero Oo. paano nila pinagkakasya Eh, yan yung mga namamalimos na eventually sa daan. Oo, yung mga bata. Diba? Kawawa talaga. Ito yung sinasabi ni Kay na God will provide. Hi, Kay. Ay, nako. Pero, di ba, kasi, kahit naman may mga quotes yan na naniniwala ka, lagi, di ba nasa kanta yan ni Andrew, iba yun, Andrew, Sabi? nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Correct. Di ba, kay Andrew correct. iba yun? Andrew iba. Hindi ko alam. Michael B. Or Hindi ko alam, basta, Francis M. Basta rapper. Francis M. Francis M. Para I don't think Andrew is capable to say those words. Banyo ko na. Malabas. Kang gamol. Banyo. Yun yung quotes ni Andrew eh. At least kay Francis M, mga kababayan, mga gano'n. Tsaka yun nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero yun, tama no? Pero there's so much contradicting from the actions to the words to how people live their lives. Mm-mm. Especially hindi tayo matapobre ha. Hindi tayo, just to be clear, parang just to understand our culture, na pagka alam mo may mga biblical quotes kami, mukha ka ng Diyos sa labas ng jeep mo, umayos ka naman kasi you're setting an example eh. You're showing the public that you're a follower of Christ. Di ba? Show it in your actions also. Hindi yung biglang Baka sabi niya. art lang nila yun. Art lang. Pero kasi, showcasing feeling their ko yan eh, parang minamanifest nila. Minamanifest nila na sana ganito mangyari sa akin. Pero, syempre, yung kailangan may change of lifestyle din. Kumbaga, feeling nila, kung i-manifest mo lang, okay na yun. Wala nang practice. Yung parang, hindi ka gagaling sa basketball kung hindi ka nagpa-practice. Di ba? Parang gano'n. Hindi mo pwede sabihin na, Lord, sana gumaling lang ako sa basketball. Sana gumaling ako. Hindi pwede yung gano'n eh. Kailangan mo i-practice. Parang gano'n. Or pwedeng kaya balasubas mag-drive. Iniisip nila protection. Ay, oo. Oo nga, no? Protected ako nitong Bible verse na to. Parang immortal ako. Immortal ako dahil meron akong meron Parang akong ako ni Jesus sa Psalm something. Sorry, hindi ko alam yung mga Bible verse. tayo rin naman. Hindi naman natin memorize lahat. Ito ba alam? Uy, pero alam mo, speaking of God, hell, heaven, ganun. Meron ako napanood sa Netflix. Ano siya? Heaven Ever After. What's it about? Ang ganda ng plot niya kasi ano siya, Korean movie to, Korean series siya na isang matanda, 80 years old. She spent, parang kasama niya yung nabaldado niyang asawa, her whole life na inalagaan niya hanggang 80 years old sila. Tapos namatay yung asawa niya. Pero all her life, pinipray niya na sana pumunta sa heaven yung asawa ko. Tapos sinabihan siya na, sweet pa rin sila eh. Sinasabihan siya na, as long as we're together, you're becoming prettier and prettier. This is the prettiest you've ever been, na nakasama kita, ganyan. Tapos nung namatay na, doon pala sa heaven, tatanungin sa'yo kung anong age ang gusto mo.
Na babalik para reincarnation? No, Reincarnation? kung anong age ang gusto mo sa heaven. okay, forever. Sa heaven, Oo, oo. oo. Once na Pili ka na. nakapili ka na, hindi na pwedeng baguhin. Oo. So, ano pinili niya? So, syempre, nauna yung asawa niya. She has Di niya no way kung alam. Oo. kung anong age Age niya, ang na pinili pinili niya. niya. So, naalala niya yung sinabi ng asawa niya na this is the prettiest you've ever been. yeah. Na Ilang taon siya 80 nun? years old 80? na 80 years old na tayo. Every time na every time na magkasama tayo, gumaganda ka ng gumaganda. So, ang pinili niya 80 years old. Oh. Pagdating niya doon, 20 plus yung asawa niya. Kasi, syempre, baldado siya. Ang pinili niya, yung time na hindi siya baldado, di ba? So, yun. Panoorin nyo. Heavenly Ever After. Maganda siyang series. Tapos nakakatawa siya. Yun lang. Hi, I'm Joelle. I talk for a living and I'm an overthinker. Life keeps going and the questions keep coming. But I hope you find comfort in the fact na hindi ka mag-isa. Ang dami nating overthinker, no? Sa ups and downs, twists and turns ng buhay, paano kung ituloy lang natin ang paghanap ng kasagutan? Ready? Tara! This is Joelle's podcast. Paano kung? Powered by the Pod Network. Kung kayo, anong age nyo sa heaven ang piliin? Before, mga 25 din siguro ganyan. Yung wala ka bang pero, ano to yung premise ba nung story is, kung ano yung sakit mo at 80 ka, Wala wala sakit. Just how you look. Oo. Wala. 20 siguro. Oo. Ako, 20s. Pero syempre, nararamdaman pa rin niya yung sakit as an 80-year-old. meron. Pero wala siya, hindi siya mamamatay sa whatever. Pero yung, may rayuma ka, yung malabo mga mata mo. Bakit ka mo pipiliin? yun nga yung pagdating niya pa lang doon. Para syempre nakatulog siyang ganon, binuksan yung box na nandun siya, sabi niya. Tapos may yung nag-meet sa kanya, sabi sa kanya parang, why would you choose that? Yeah. Why on earth somebody would choose this age? Kasi nagulat siya, uy, tangina, may matanda. Kasi I would think you would prefer yung bata ka, yung innocent, very innocent ka. Pero ang premise ba nun, maalala mo pa rin lahat? Oo. Yung buhay mo? Oo. Tapos ang nakakatawa doon, yung mother-in-law niya, mas bata sa kanya. Alam mo yun? Kasi... Basta panoorin niyo, nakakatawa siya, maganda siya. Yun yung Netflix, recommendation. For this episode. Ganda. Anong age? Ikaw? Siguro ganun din. 20, Early 20s. So, nung wala ka pong nararamdaman sa katawan at all. Early 20s. Siguro ako, late 20s. Yung magta-30 na. Kasi mas smart na ako nun mature ka na rin in a mas sense. matured. Tapos yun nga, mas maganda yung decision. Oo. Yun. Hindi, pero yung premise, bumabalik sa premise ng kwento. Itsura lang. Oo, diba? itsura. lang. Pero yung Itsura brain lang mo, ba? as you age, hindi, kumbaga, kung kailan ka namatay, yun na yung brain mo. Oo, yun yung how brain you think and everything. So, mature ka na. in so every way. itsura. Itsura. Sige. Yun nga. Di ba late teens? 30s Ako pa baka rin. teens, siguro mga 18, Pwede ganyan. rin, no? Basta yung niregla ka na ganyan. Bakit naman ako rinegla? Ayaw ang pido ng dating. Kaya, so dapat man lang 18, yung medyo official. Uy, pero speaking of regla, kung mamimili ako ng age, yung hindi ka pa pa niregla. Hindi ka naman siguro nireglahin sa heaven na, no? Wala nang Wala nang hassle. Wala nang Conceive. Wala ka na regla. sige. Kung walang regla, sige, 18. 18, diba? mga Oh, ganun. yung parang 19. very innocent looking. Pero may mali siya. Alam mo yun? May sex ba sa heaven? Doon sa premise. Balik tayo sa... Dahil hindi Pero hindi natin sila, alam. walang nag-sex dun eh. Walang nag-sex sa... Kasi baka R12 yun. R13 siguro, yung 13, show no. eh. Pero kung adult series yun, normal yun. Oo. Korean pa. Pero meron yung yung parang, uy, halika na dito, ang tagal na natin. Oh, yun may normal ganon, may yun, ganon. no? Ano na yun? Pa, Suggesting na yan. Papunta na yun dun. Hindi lang Tapos- nila ipapakita. Tapos syempre siya, ano ka ba, matanda na ako. Kadiri nga. So, paano yun? 80 tas 25 yung asawa niya? 20 what? 20 plus yung asawa Oh, niya. so paano Tapos, sila Hindi, syempre, hindi na nila, ayoko nang i-address din yun eh. Hindi na nila i-address yun. Siguro hug lang. Oo, hug. Kung magkikiss nga sila, sa noo eh. Ay. Brother and sister in Christ lang. Ano ito? Singles for Christ?
yun nga. So, balik tayo dun sa issue mo. Halimbawa, Japan, halos lahat walang religion. Oo nga. Pero Pagano ba Pero sila mas doon? mas May religion ba preferred sila doon? country. In Meron any? din eh. Meron pero hindi laganap eh. Most of them, I would think, do not believe in any God. parang more on cultural. Spirits sila eh. Oo. Parang ano siya more on, ano bang tawag dito? Philosophy siguro? Cultural, na dapat respect your elders, ganyan, follow rules. Pero alam Although, mo, mataas ang suicide rate nila. Oh, that's true. That's true. dahil wala silang faith. Wala silang something to hold on to. Parang pag once, Afterlife. tsaka kasi ang beauty ng Christianity, yung forgiveness, ganyan, diba? So, sa Japan, pag once na disgrace ka, pakamatay ka na, ganun. Kasi there's no way back eh. Siguro. Sobra naman. Di ba, napanood ko lang yun sa Shogun. Ang dami nagsisipuko dun eh. Ganun. Harakiri. Ang dami ngang term for different kinds of suicides. Di ba may suicide mountain sila? Or suicide forest? No, parang maligaw ka na. Nakakatakot doon. Oo naman. Pero gusto ko makita yun. Grabe no. Parang nakahagip lang ng camera daw pagka di ba? Ganun kadami. Shit. Scary. Ang ghost. Hindi yung yung mga bodies. Yung mga Kasi syempre Oh my walang God. kumukuha Oh, dun eh. Ba't walang kumukuha? Like, parang they decided to die there. Parang yun na yung sign of respect mo. Huwag mo na pero ilibing. Parang dun talaga sila. Doon na sila, oo. Parang kumbaga One with cemetery nature. na din siya. Shit. Go back to Di nature. baho dun. Yung iba matagal na, so wala nang amoy. Ganun. Tsaka may mga animal din siguro. Oo, kinakain siguro. Naman do. So gory. Alam mo, meron akong kakilalang mga pagano. Yung, atheist. Atheist nga, tawag nga nila sa Pagano sarili is nila. atheist in Tagalog? Hindi ko alam eh. Okay. Basta, atheist na mas okay pa yung paniniwala niya when it comes to dealing with people kesa yung mga may Spirits. religion. Oo. Yun nga din yung parang naiisip ko na siguro kasi dahil may religion ka, hindi mo na iniisip yung moral philosophy. Okay. Parang Yung relationship mo with other people, ang iniisip mo na lang with relationship God. with God. Parang pinapalitan niya yung morality, ganun. Na dapat hiwalay siya or dapat, paano ba? Di ba ang tinuturo sa church na parang in order to serve God, Serve your brothers and oo, sisters. that's the way na, kasi paano mo siya isa-serve? Hindi mo siya nakikita, hindi mo siya nakakasalamuha. So parang, in that way, tulungan mo yung ibang tao kasi in that way na you're serving God already. Yeah, the golden diba? rule. Yun yung Oo. Na if you love, what you do unto the least of your brothers, you do unto me. Oo. Pero, ang iniisip ng iba, nawawala na sila sa, yun nga, parang mas gusto nila, mas okay sila sa Diyos. Parang ang tingin ko din na-abuse yung, dahil nga may forgiveness, di ba? So, mag-ano na lang ako. Magdasal na lang. Mag-sin na lang ako ng mag-sin, tapos, Papatawarin diba, papatawarin naman naman ako ako eh. Which, I think is... Parang on the side, I pray all the time, I pray every night, close naman ako kay Lord, papatawarin naman niya ako. Kahit anong gawin ko. Ayun, balik ako dun sa Netflix na inano ko. Kasi may concept din sila ng hell. Okay. So para siyang yung first stop nasa train sila. Yung first stop hell. So parang halo-halo kayo dun sa So hahagipin ka na lang bigla pagkabukas Shit, hell mo alam kung station. saan ka pupunta. Hindi mo alam kung Hihigupin ka na lang bigla. Hihigupin ka na lang ng hell. So malalaman mo kung sino yung mga pumupunta na hell. Kunyari sabay-sabay kayo namatay. Oh shit! Oo. So parang nakakatakot siya kasi parang hindi mo alam kung pupunta ka ng heaven or hell. Tama. Oo. Tapos yung next stop, kung hindi ka nakuha, so heaven May na purgatory. Heaven or hell lang talaga Oo, siya. heaven or hell lang. Pero pag nasa heaven ka, hindi ibig sabihin na nandiyan ka na forever. Pwede ka pa rin mapunta sa hell. Pwede ka ma-demote. Oo. So parang kailangan mo maging mabuti Mabuti pa rin even in heaven? Oo.
Syempre naman, pucha naman, nasa heaven ka na, pwede ka nang pumatay ng tao. Hindi naman, para I would think na kung ano ka sa earth, yung madadala mo na yung personality mo and how you live in heaven. So, you'll remain to be Oo nga, good. di ba may times ka pa rin na naaasar ka sa tao, may times pa rin na nag-gossip ka, may times pa rin na, di ba? Pero pag nasa hell ka na, final yun. Hindi. Final Pwede ka pa rin destination. Pwede ka pa Ma-promote. rin pumunta after ka masunog, gano'n. Basta ma-pay mo lahat ng ng kasalanan mo. So, masakit muna siya bago ka makapunta sa heaven. Tingin ko kasi halimbawa yung mga negative traits natin, it's very earthly. Tingin ko I mean, we don't really know what's gonna happen in the afterlife. Pero I would think na pag kunyari nasa heaven ka na, deserve mo na yun. Parang lahat na mababait na traits mo, hindi ka na naiinggit, hindi ka na nagsiselos, hindi ka na nagagalit, wala ka ng anger management issues. Dala mo lahat ng good traits mo sa heaven. Tanggap ka na ni Lord eh. Oo. Tingin ko Amen, sister. Kasi very earthly lang yung mga ganong ugali minsan na being immature na Sa susunod na recording, may baon na ako na Bible. Yes! Go! Sige, yun na lagi episode mo. I approve of it. Walang purgatory. Hindi ko alam. Takot ba kayo mamatay? Ako hindi ako takot mamatay. Ang natatakot ako maglinger yung yung soul ko sa wherever na Na hindi mo alam na patay ka. oo, or yung wala kang pupuntahan. Walang heaven, Purgatory. walang hell, walang tas nandito Limbo. lang din siya. Limbo. Andito. Like, andito. Ibang energy lang. Yun nga daw, di ba? Parang we're all energy. So, somehow, a piece of us are still left on earth when we pass away. We're all energy. Energy! Live if anyway, ikaw. No, because I am saved, justified through Christ. Yeah. Well, Hindi. yeah. Pero natatakot ako syempre yung pain. Diba? Yun yung nakakatakot yung how, diba? Or, halimbawa, kung mamatay kayo sa tragedy, ganyan. Yung, Oh my Will God. you live it forever? Parang ganun? halimbawa, tsunami, ganyan. Yun yung moment lang na mamamatay ka, Oo. tapos baka makikita mo yung mga loved ones mo, nagsasuffer din sila. Oh my Parang, God. yun lang yung nakakatakot. Oo. How? The Yung how. how. But not Pero the afterlife the per after. se. Oo. The Kasi, people you will leave behind. oo. Yeah. Yun din. Oo, tama. Lalo na si Lucas. Yeah. Oo. Actually, Naisip ko nito common- isang araw na, Oo. would it be better kung mauna ka or sabay-sabay ka? Oo. Di ba? Very tragedy kung mangyari yun. Pero, Totoo yan. oo. Pagka, halimbawa, may family na, halimbawa, yung namatay sila sabay-sabay sa Oo. airplane, Oo, halimbawa. oo. Parang, mas better na yun kasi halimbawa may nag-survive Oo. na isa. Oo. Ay, naku, naalala ko na naman yung mga nagte-trend na na Ay, yung mga yung crush. pinatay. Hindi, yung pinatay ng nanay yung mga anak niya, 3 anak niya. Bakit? Ah, Parang Usually nagte-trend finances. siya eh. Nagte-trend siya na bakit sinama ng Local yan? Oo, Philippines? local. Sinunog niya. Sinunog niya yung mga bata, pati siya sinunog niya. yun ba yung nag-cheat yung Hindi. Ay, hindi ko patay. alam kung nag-cheat pero ang sabi niya parang sobrang 2,000 pesos sa isang buwan. Parang nahirapan siya sa basta na siya Financial problems talaga. depression. May depression siya tapos maliliit pa yung mga anak niya eh. Tapos pulis yata yung asawa niya. Tapos konti lang din pera nila, parang ganun. Tapos hindi naman bine-blame yung lalaki. Kasi nagtatrabaho rin naman talaga siya. Kumbaga parang wala lang din talaga silang Na-provide? pera talaga na enough na pera. So parang dala rin ng depression niya, sinunog niya yung 3 bata pati siya. Ba't di niya sinama yung asawa niya? Wala yung asawa niya eh. Kasi usually mag-isa siya na nandun sa bahay na So, siguro kung andun yung asawa niya, di sinunog din niya. Pero, alam mo yun? So, kung sila-sila lang, di ba, mas madaling gawin. Kumbaga parang, may mga nagja-justify na, ba't sinama yung mga anak? Ba't hindi na lang siya? Kasi, sinasabi doon sa mga Comment. hindi, yung nagja-justify kung ba't sinama anak. Kasi,
yung feeling daw ng nanay, siya lang yung pwedeng Alaga ng mga bata. mag-love sa mga anak niya the way she loves them. Oh my God. Na parang natatakot siya na kung ganito na kami kahirap, na andito pa ako, na nag-aalaga sa kanila. What more kung wala lang na siya? Yung mga ganon. So parang yun yung mga nasa isip daw ng nanay nung ginawa niya yun. Well, yun yung mga haka-haka nila. And yun din yung mga sinasabi ng mga nanay na may depression, may ano. So parang, pero hindi mo rin ma-justify na, alam mo yun, get help. Yung kumbaga, mahirap din sabihin na you get help. Kasi, Lalo na kung ganun nga yung sitwasyon na siya lang, isolated talaga siya. Wala siyang malapitan. Siguro hindi rin sila familiar dun sa concept na, hindi naman lahat kasi, di ba? aware na may hotline or whatever na pwedeng tumulong sa kanila. So, parang nandun na siya sa sa end of the line na parang Given up. oo. Tapos, ang nangyari pa, after that, edi inasikaso na yung yung mga Burol? Oo, yung burol. Hiniwalay pa yung nanay. Sa mga bata, bakit? Oo. May sariling burol yung mga anak, tapos yung nanay ibang burol sa ibang bahay or wherever. Hindi kasi parang suicide yung dating sa kanya eh. Parang Diba, alam ko may ganung belief ang Catholic Church na Oo. bawal ka iburol in public or something, nababasbasan. Baka kasi sa kanya suicide, yung Mga sa anak mga niya, bata, oo. murder. Oo. Pero yun nga, yung tatay ang gumawa nun. Hiniwalay niya yung asawa. Oo. Galit siya sa asawa. Oo, baka nga. Parang ganun. Oh my God. Parang sinabi niya na, kayo na bahala dyan sa anak niyo. Ako na bahala sa mga anak ko. Parang ganun yung dating. Binalik niya sa magulang. Oo. Na syempre, ang dami nagagalit na sobra naman. Kaya pala nagpakamatay yung asawa mo, ganyan. Oo nga, Hindi totoo tama naman. yung trato Baka mo sa kanya. feeling kami Mga marital ganun. issues din yun. Oo, meron, Kaya nagkaganon. malamang. Pero yun nga, parang ang hirap. Bigat, oo. Oo. Yun yung, hindi niya ba nakita yun? Parang alam ko nga nag-cheat yung asawa doon. Kaya siya nagrereklamo yata na maliit yung padala kasi Napupunta sa ibang babae. Oh, okay. Kaya rin siya sumuko. Hindi ko masyadong binasa yung details kasi naiiyak na ako sa premise pa lang. Oo, tas tatlo 'di ba yung Oo, anak maliliit nila? pa. Wala pang 5 years old yata yung panganay or 5 years old yung panganay tas maliliit pa. Sunod-sunod, 'di ba? So more of galit yung naramdaman niya. Parang, Hindi, more of wala na kaming magagawa sa buhay na to. Parang ganun. Give up. parang that's the worst way to Oo. para balikan mo yung asawa mo. Patayin ko mga anak mo. Tapos hindi ko rin kaya makita patay mga anak ko. Bawiin ko na yung buhay ko. Ano yun? Lack of faith kaya yun? I think so. Kaya yung mga ewan ko parang kaya din importante yung religion kasi ang daming ganyan. Ang daming impossible cases. Lalo na sa Pilipinas. Tsaka yung sinabi mo, di ba yung binasa mo yung sa Reddit? Yung kahit saan ka magpunta, may mga ang tawag doon, may mga psalms, mga gano'n. Nakakatulong din positively. Paalala. Oo. Kasi katulad kunwari, mga depressed na tao, like parang they're looking for signs. Tapos kapag nabasa nila yon, That's a sign. nasakto pa. Kasi hindi ako naniniwala na coincidence eh. Kasi ikaw, parang minamanifest mo din yung kailangan ko ng ganito, I need this one. Kaya di ba kapag nakipag-break ka, ang lagi mo lang naririnig na mga songs, breakup songs. Kumbaga parang ganon. So parang kung you're in the depression, depressed state down already and you're looking for God, nakakatulong yung may mga maraming mga quotations dyan. Tapos mamimili lang yung utak mo or yung self mo na kung ano yung mababasa Selective mo. reading. O selective reading. Tapos, sign to. Parang ganon. Oo, tama. So, nakakatulong din siya in a way. More than negative. Siguro possessed din yung Redditor kaya nati-trigger siya. O baka pag-ano nga siya. Kasi foreign siya Hindi naman niya sinabi na Catholic siya. Parang mukhang hindi eh. Oh, yun nga. Kaya na papansin niya. Kasi usually yun naman yung napapansin mo kapag hindi yun yung usual na buhay Kaya siya mo. nawiwirdohan. Oo. Pero nakakatawa nga. Nakakatawa siya at the same time. Nakakatulong din siya sa ibang tao. Yeah.
Di ba? Nalulungkot ako eh. Mabigat ba? Mabigat ba? Oo. Pero alam nyo, parang ano din no? Halimbawa yung kay Cardinal Tagle. Parang source of pride or identity din siya ng mga Filipino. Now, we're the only Yun yung ayoko. Catholic country without divorce. Hindi, ako naman, ayoko yung nung kakamatay lang ni Pope. Biniring up kagad. Masyadong, baka nga sila pa rin nakasira kung bakit hindi kinuha si Tagle. Lottery, parang ginawang sabong na ewan eh. Miss Universe. Girl, Mr. Philippines! Philippines! Kuya mga corona girl. Ayoko na. Predator, di ba? Yung parang crush niya si Tagle. Oo. Uy, Ano yung sabi mo? Ano yung sabi mo? Hindi ako yun. Pinasa ko lang sa comments. Hindi yung Tagle. Taglebog daw si ay! Kadiri naman yun. Hindi, feeling ko type ni ate mga chinito. Di ba? Chinese ba siya? Mamili naman siya ng ibang chinito. Huwag naman yung dami bisya. chinito eh. Di ba madami mga chinito na smart. Ganyan. Kaya type ni ate yung ganyan. Tsaka in power siguro. Tingin niya parang in position dahil cardinal. Pwede naman presidenteng chinito. Ganun. Pero kayo ba as Catholics, naging invested ba kayo? Nung For conclave. Hindi. Not so much. Although I saw the movie, it made me interested in a bit. Pero ayoko masyado mag-hope kasi na magiging si Cardinal Tagle. Ako hindi. Kumbaga kahit sino, basta pure yung heart. Parang ganun. Hindi naman kailangan Pilipino. Pucha naman. Pero alam mo, bumilib ako nung si Pope Leo, yung nakuha. Tapos sabi, BS Math siya. Oo. Diba? Parang wala pa akong kilalang pastor na BS Math. Pero ngayon daw, ang hinahanap talaga nila, may MBA, basta may business background, yung may alam din in a way. Kasi you're gonna run a city Vatican City. So somehow, dapat may alam ka business side of it. Leadership skills. More of leadership skills talaga ang hanap nila. Ba? Yeah. Ano pa? Sabi ko na dapat gumagawa talaga ako ng questions. Kailangan. Pero ikaw, Jeline, since bumalik loob ka na, may mga changes ka ba na nararamdaman sa sarili mo? Oo. Kita nyo, hindi ko na alam yung mga chismis masyado. Pero sa Reddit pa rin yung source mo. Kasi naghanap na ako ng topic. Wala pa akong topic. Kasalanan pala natin. Ay, pero I see a different glow nga. Talaga. Yeah. Mas mahaba na yung buhok mo. Nagsiskirt ka na. Yung slit lang yan. Hindi, parang dati parang very, Talaga. oo, parang ramdam iba yung aura din. Pero grabe din kasi yung pinagdaanan namin. Oo naman. Pero I mean, bakit mas hindi mo na masyadong yung chismis? Kasi mas nagba-Bible ka na? Mas ano change mo sa lifestyle mo? Nagpe-pray na nga kami, nagsisimba kami pag Sunday. Oy. Kasi And you're Lucas, doing it as a family. pinaprepare ko na yun si Lucas kasi magko-communion na siya. So, kailangan ma-memorize na yung prayers. Hindi nyo memorize yung mga prayers dati, girl. Talaga? Mahirap naman talaga eh. Oo. Yeah. Ako medyo nalimutan ko na nga iba actually. Sa akin, hindi ko pinamemorize kay Kirby kasi araw-araw nila ginagawa sa school. Parang So, muscle memory Oo, na. parang nagiging. Nakuha na niya. Nakakatawa nga minsan si kasi di ba sa Tagalog mas kami umaattend. Tapos, pagka Apostles' Creed, sabi niya, Mama, it sounds like Panatang Makabayan. Oo nga, ang lalim naman kasi ng words. Pag Tagalog, Tagalog Apostles' nga, Creed. no? Ano nga start nun? Bakit nga? Teka, bakit Tagalog? Para, sabi ni Mike, para matuto siya Tama. Tama. Oo nga, no? Good way yun to learn Tagalog. Ano yung start ng Apostles' Creed ng Tagalog? Ano yun? Hindi ko alam. Ano ba English? Yung start ng English. Naniniwala ako yata ang start. I believe in God. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. Yun. Tuloy na natin. So, mula sa kaboses niyong
natakot kay Jesus Christ nung 4 years old pa lang siya, Julie Villas. Mula sa kaboses ninyong nagkakaskas ng kandila sa mga pews nung bata, Jeannie Lakay. At mula sa kaboses niyong feeling kinasal kay Jesus nung First Communion, si D, kami ang Lady Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.